Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ang balita na ito na nilabas po kagabi ng Daily Tribune. Tapos ngayon, lumabas na rin sa ibang mga balita. So ang sabi rito, China claims control of Philippines Sandigay. Yun. So, na-disappoint po ko talaga, nalungkot ako rito. Sabi ko, shit, kawawa nito si PBBM bukas. Naagawan ng teritoryo. Kung bakit ba naman, kako, anak ng presidente na agawan. Si Pinoy na agawan ng Scarborough Shoal. Ngayon naman, si PBBM na agawan ng Sandigay. Kaya lang, nung tinitignan ko ho ang itsura ng picture na ito, yan, kako, hindi ito ang Sandigay. At saka, wala tayong isa lang po ang ating isla sa West Philippine Sea. Actually, nasa labas pa nga ng West Philippine Sea yan eh. Yung Pag-asa Island, nasa labas yan ng 200 nautical miles. 80 nautical miles ang layo niyan, lagpas na sa ating exclusive economic zone. So ang claim natin doon ay territorial po. Okay? Teritoryo yung claim natin doon. Bagamat ito entitled only for 12 nautical miles lamang. Kasi nga ito po ay bato. Walang kakayanan mag-sustain ng buhay, walang fresh water. Kaya bato, sabi ng UNCLOS. Pero meron tayong claim doon. Sabi ko, hindi ito atin. Ito po yung pagkakamali ho ng Daily Tribune kagabi na ginamit nila. Ang masakit, hindi rin ho nila itinama. So ito yung balita. China has claimed control over Sandigay, which is about 5 nautical miles from Pag-asa or Thitu Island, which hosts a key military post for the Armed Forces of the Philippines in the WPS. Okay, so sinasabi rito na nasa 5 nautical miles. So ang ginawa ko ngayon, sinukat ko po ang distansya nitong isla na yan, na Baylan ang tawag. Ito parang airstrip ito eh. Pero yung ganitong klaseng kaunlad na mga gusali, wala po tayong hawak diyan sa West Philippine Sea na merong ganitong klaseng ka-advanced ng development. So ang distansya po nito is 78.2 kilometers po. Ang layo niyan diyan po sa Pag-asa Island sa Thitu. Kasi ito nakapaloob ito sa isang malaking mga submerged din na feature. So ngayon, ito po yung kinuha ng China na Sandigay. Ayan 3.24 kilometers yung layo rito. So about 5 nautical miles. Ayan ho yun. Ano ba ang itsura niya ng malapitan? Ito po, kung naaalala ninyo nung nakaraang mga taon, nagtalo-talo diyan ng China at ang Pilipinas. Kaya nga ito, tignan nyo, Philippine flag and then Chinese. Diba? Kasi nagkaroon tayo rito ng research na ginawa ang UP, nagsagawa dyan, saka ang BIFAR, dahil nga po, nagkaroon dyan ng pagtatambak ng mga dead corals sa lugar na yan. Wala namang umaamin. So tinuturo ng mga Chinese, Pilipinas daw ang may kagagawan na yan ay naging dahilan kaya namatay ang mga coral reefs dyan sa paligid niyan. Na naging dahilan na dahil sa lakas ng alon, naipon, napunta dyan, umapaw daw. Pero kung inyong maalala rin ho, hati ang kulay dyan. Yung original nito at yung bagong tambak, yung original dyan na mga dead corals, yellowish na, greenish na yung iba, nilumot na. Yung mga bagong buhos, puting-puti pa. Ang ginagawa ho kasi ng China kapag sila ay nagde-develop ng mga artificial islands, meron silang pang-siphon ng buhangin sa ilalim at saka pandurog ng mga corals. Ganun ang ginagawa nila. Kaya yung mga iba nila tinambak nila diyan. Bakit tinambakan ito?
Submerged yan dati. Bakit yan tinambakan? Para magkaroon po sila ng dahilan na ito ay okupahin at tayuan at i-develop na naman ng panibagong base militar nila dyan sa West Philippine Sea. Ito ho ang ating Pag-asa Island. So, tatlo ho kasing K yang mga yan. So saan po naman nagkaroon ng pagkakamali rito sa dito sa pag-uulat nilang ito? Sabi rin dito, Sandy Cay, also known as Bailan, yung picture Bailan, maliho rito si Daily Tribune sapagkat hindi po Bailan ang nawala sa atin. Wala naman po tayong control na sa Bailan. Yan, isa kay on the north edge of the Tizard Bank. Nasa Tizard Bank po yon. Ito hong kaninang maliit na C-shape, yan po ay naandyan sa nandyan sa bahagi po siya ng Fito Island, o Pag-asa Island. Okay? So ingat-ingat sana itong Daily Tribune. Kasi naman nakakapanglumo kung hindi kabisado ng kababayan natin ang itsura ng mga features tapos makikita advanced na pala yung lugar. Nakuha pa ng China sa atin. 'Di ba? At eto ho naman si Speaker Martin Romualdez pumalag. Hindi, actually, pumalag po agad ang Pilipinas. Doon naman ako natutuwa. Umaksyon agad tayo. Sabi rito, let me be clear. Sandy Cay, located just 4 nautical miles from our own Pag-asa Island, is a Philippine territory. We have continuously and effectively exercised jurisdiction over it. The 2016 arbitral award was already invalidated China's sweeping and baseless claims. Yan. In response daw po sa ng Pilipinas, so etong Interagency na Maritime Operation or IAMO, so noong April 27 din, kahapon lang din. So yung China, nagpunta ron kasi, they hoisted their flag, tinayo nila ron, tapos nagritual sila, nagrararasis bomba sila dyan. No? Tapos binalita po nila yan sa kanilang national television na ang China daw ay ito ang sabi rito, according to the report, the Chinese Coast Guard had unfurled the Chinese flag in the area and declared China sovereignty. Parang kila Magellan. I discovered this island. Diba? In the name of King of Spain. Diba? So sa kanila, Ching Chang Chu, Perikongkoyla, Ambo Chikek. So ganun ginawa nila. So ang ginawa ho ng Pilipinas, parang discovery lang Kasi ngayon bawal na ho yung discovery dahil halos wala na hong hindi na di-discover ng mga bahagi ng mundo ngayon. Diba? So wala na, alam ko bawal na yung discovery sa international law. Ang iiral na po ngayon, ito na pong UNCLOS. Okay, so useless po yung ginawa ng China. So nagpasikat sila. Kanila na yon, naagaw na nila sa Pilipinas. Yung tinambakan nila ng dead corals. Yan. Yun. Ang ginawa naman po ng mga Pilipino, pumunta rin. So nag-ano rin sila ng kanilang bandera ng Pilipinas. Tapos nagpicture din sila. Tama ho yung ginawa nila. Kahit na yan ay symbolism, kahit na sabihin natin na you don't need to do that kasi merong maliwanag na provisions doon sa UNCLOS, tapos pabor na pabor sa Pilipinas yung desisyon doon na nakasulat sa arbitral ruling ng 2016. Diba? Pero importante pa rin ito, itong mga ganitong klaseng gesture. Loko ng China, Ngayon sabi rito ni Martin, in response to these provocative actions, the NTF for the West Philippine Sea conducted coordinated interagency maritime ops on April 27, 2025 covering the Pag-asa K1, 2, and 3. Tatlo ho kasi yan So, yung kalapit po niyan kasi, yun yung mischief reef. Yun sana yung ating pinakamata at tenga sa South China Sea. Nakuha noong 1994 hanggang 1995, nakuha ng China kay Ramos.
So ang sa atin po ngayong pinakamata natin diyan, nilipat natin dito na po sa sa pangalan niyan, do sa may pinaglalagyan ng Sierra Madre or BRP Sierra Madre. Okay? Tama yung ginawa nila. Diba? Pero ho, ang masaklap, si Sara Duterte po, wala pa rin pong statement para dito. Samantalang, ito hong si Sara, meron pong statement agad para ho dito. Dito sa una. Yan, may statement agad siya dyan. Ang bilis ni Sara. April 28, umagang-umaga po dito sa Pilipinas, meron agad nito. Para doon sa Lapu-Lapu Day celebration sa Vancouver, Canada. Sabi niya, I offer my condolences to the families and loved ones of those killed and injured in the recent incident at the Lapu-Lapu Day celebration in Vancouver, Canada. My thoughts are with every kababayan affected by an act of violence that has no place in our shared humanity. Sino kaya sumulat nito? I condemn this deliberate assault in the strongest possible terms. This is no justification for targeting peaceful festival goers, and those responsible must be held fully accountable under Canadian law. Anong those? Isa lang, Sara. Okay? Isa lang. At eto pa, anong sinasabi mong I condemn this deliberate assault? Pag sinabi po nating deliberate assault, pinagplanuhan yan, sinadya yan na gawin. Sira ulo nga yung gumawa eh. Parang katulad mo. Di ba? Pero nagsasabi ni Sarah, tanong ko, sino kaya sumulat nito? Because it appears to me that whoever wrote this is not familiar doon sa nangyari. Di ba? So inaasahan ko po na dito po, balikan natin ang West Philippine Sea, na dito sana, meron rin po sanang statements of condemnation si Vice President Sara Duterte sa ginawa ng China na pangaagaw dito sa Sandy Cay. At saka pagkundi na din dyan po sa Daily Tribune sa paggamit ng maling picture na to, baylan ang ginamit nila. Nakilala rin sa tawag na Sandy Cay. Pero ang address po nitong baylan na ito ay Baylan Tizard. Yung isa naman ay Sandy Cay. Ito kasi Sandy Cay ito eh. Sandy Cay / Baylan Tizard. Diba? Reef. Yung isa naman ay ang address naman doon ay Sandy Cay Tito Island or Pag-asa Island. Diba? So, galing tapang ng mga kababayan, ng mga Coast Guard natin, mga Navy natin. Ganyan yung nararapat talaga na umaaksyon agad sila. Hindi yung tawag dito, yung gayang panahon ni Duterte. Kung hindi pang foreign media, kung hindi pang Rappler ang makabuking, talaga naman, di ba, patay ang balita. Mabutin lang nung panahon niya, walang naagaw sa kanya. Pero, kamunti ka na. Naalala ko po, ang K na yan yung K, eto. May ginagawa po dyan dati, alam ko may tinatayo dati dyan na parang shelter ng mga mangingisda. Yan sa K na yan. Tapos, ang nangyari po dyan ay etong mga Philippine Navy natin na nagtatrabaho dyan, pinaalis ni Duterte. Pinaalis niya yan. No? Kasi for 2 weeks, sabi ng mga taga-Pag-asa Island, natatakot sila, nag-aalala sila dahil hindi na nilubayan ng mga Chinese Coast Guard at may Navy pa sa kalayuan, paikot-ikot dyan sa mga Pilipino na naggagawa dyan. So ngayon, ang ginawa nila, diba? Sabi ni attorney yan, usage of deliberate assault is not correct, inappropriate. Diba? Wala eh. Kaya sabi ko, attorney, sino ba nakasulat nito? Sara talaga. Okay. Now,
Ayan, oh. Wala tuloy akong sasabihin ko. But anyway, nung ayun, naalala ko na, tinanong po ng media si Digong, bakit mo pinaalis? At saka bakit ang mga tawag dito, Chinese ang nandiyan nakapaikot. Ang sagot po ni Duterte diyan, naalala ko pa eh. Ang sabi niya, sabi niya ito, the Chinese were there kasi magkaibigan kami. Sabi niya. So, kaya raw po doon nagpapatrolya yung mga Chinese kasi magkaibigan daw. Tanong uli naman mga reporter, Mr. President, bakit to naman pinauwi? Kaibigan naman pala natin ng Chinese. Sabi niya. Masakit yung mukha, yung leeg. Kaya nakaganon. Mahal ko ang mga Pilipino. Hindi ako papayag na patayin ang mga Pilipino dyan. May pamilya din yang uuwian. May mga bata yan na mga maliit, may mga mabiyuda na mga asawa. Hindi ako papayag na mamatay ang Pilipino dyan. Putang ina nyo. Sabi ng reporter, yun naman pala Mr. President. Diba? Kaibigan natin ng China. Bakit kayo natatakot na patayin ng mga Pilipino dyan? Hindi, totoo yun. Yan yun eh. Pinauwi niya yung gumagawa dyan. Shelter yung itatayo dyan eh. Diba? Tapos, nung April na, kaya hindi April yun eh. Tuluyan na akong lumayas ng kay Duterte. Yun yung time na sinabi niya na sinasang-ayunan niya nung April 30 yun. Nung meeting ng mga Partido Komunista ng China at ng PDAPA. Sabi niya, sinusuportahan ko ang sinusulong ng China sa South China Sea. Kasamang West Philippines ito sa interest na sinasabi ng China. Sabi ko, wala na, hirap na ipaglaban ito. Bakit mo ipaglalaban ang isang kusa namang humahalik sa tumbong ng China? Diba? Bakit kusang yung hudas? Bakit yung nagkukusang maghudas? Bakit kailangan kong pagmukhaing bayani para sa sambayan ng Pilipino? Palagay ko naman, naisip ko lang talaga, palagay ko, I have a responsibility na gabayan ng mga kababayan natin ng matinong pagbablog, ng tamang impormasyon at maayos na punto de vista at pag-analisa sa nangyayari. Kaya, sabi ko, okay, I feel relieved na wala na akong burden, paano ko kayo pagtatanggol si Digong, makalayasan ako ng mga subscribers. Those days, yan mga naiisip ko nun eh. Diba? Ay, nako. So, yan just to recap, ang ginawa po ng China, pinuntahan doon kahapon at nagtayo-tayo ng bandera, nag-picture taking, nag-video, pinablish na sa kanilang mga balita, nakuha raw po nila doon. Bakit jurisdiction binabanggit? Because yun ang claim nila, lahat ng nakapaloob sa 10-dash line ay bahagi ng teritoryo ng China. Magkaiba po yun sa sinasabi ng UNCLOS na 200 nautical miles exclusive economic zone. Na kung saan ito po ay yung mga resources lang ang meron tayong karapatan na kunin doon. Kaya pala, no? Ay, nako. Alright, sabi ni Daldit Asamonte. The driver in the Canadian event is Kai G. Adam Law. Was charged with 8 counts and of second-degree murder by prosecutors British Columbia, and further charges are anticipated. Naman ang dami kasing namatay. Kaya lang po, ang problema, may krung-krung daw yun. May mental issue yung tao. Diba? Pagka ganun yun, hindi makukulong yun. Pwede namang ilagay ang BrahMos missile dyan o kaya yung Typhoon bomb dyan doon sa island na gustong kunin ng China. Hindi pwede. Pag nilagay natin yun doon, yun po lumulubog po yun. Lumulubog yun.
Low tide elevation yon. Kapag ka low tide, nakaangat yon. Kapag ka high tide, may mga times na lubog yan, pero naaapakan. At least, ano lang, natatabunan ng tubig. Kaya tinambakan ng China yon eh. Kaya lang dahil po sa lakas din ng current, nagbabago-bago po yung anyo nun. Katulad din ng mga ordinaryong dalampasigan natin. Di ba, nagbabago yung anyo kapag nagkaroon ng bagyo. Nagulat ka na lang, yung cottage na paborito mong tambayan, na dati pa ganun, ang buhangin, pagkagising mo ng umaga, naku po, may balon na malalim sa tabi nun. 'Di ba? Yung hagdan mo nakalutang na. Yung buhangin na wash away na. O, napunta na ng dalampasigan. Nagkabagyo na naman uli, ba? Pagbukas mo ng pinto, madilim-dilim. Ayun na, yung pala may gabundok ng buhangin sa harapan. So, ganun ho yung nangyayari dyan. Natatangay-tangay. Lalo yan, katulad yan ng Dolomite Beach, yung harapan, nagbabago-bago yun kasi malalaki yung graba. Oh, yun nga lang sa Manila, yun ay Dolomite yung nandun. Pero yan namang dyan sa dagat na yan, sa Sandy Cay, mga dead corals yan. Kaya medyo magaang, madaling tangayin, ano rin ng walang maitatayo dyan na matino na sabi nating structure na hindi mo gagawin ng sobrang lalim ng pagbabaon ng mga pundasyon. Pero dapat po talaga yan, tutukan yan ng gobyerno natin sa pagbabantay. Kasi kapag ka nakuha yan sa atin, nako, pahirap yan. Ang dali na nilang, ang lapit na nila actually. Di ba? Nasa 5 kilometers na lang sila. Parang na lang yan, parang palengke. Tapos diyan sa bahay nyo, ganun. Yung distansya. Okay, ito naman ang pag-usapan natin.